Gonzalez and welcome to my world! Kamusta? Kamusta ang everybody? Nandito ako sa kitchen kasi lalagay ko itong aming egg. Nung isang araw pa ito nabili, hindi pa na ilalagay sa lalagyan. Dito ko lang nilalagay yung itlog namin, hindi na sa ref. Kasi hindi naman siya nasisira kasi mabilis namang maubos sa akin ang egg. Dahil nga sa akin ay egg is life, lalong-lalo na kapag sa work, binabaon ko siya. Nilaga, prito, pero ayoko ng scrambled egg. So, lagay ko ang egg sa... Ingay-ingay naman! Sobra na maingay yarn. So, dito lang. Actually, wala to sa baba. Nakaganyan yan. Ang pinapatungan nitong mga itech ay yung aming microwave. Kaso, nasira yung microwave namin. Nasa paggawaan pa, pinagawa ni best friend. Eh, hindi pa namin na-check kung tapos na bang gawin. Ay, may crack yung isa. Oh, ipiprito ko na ito mamaya. Yun. Kaya ilalaga ako. Yun nga, yung aming microwave ay nasa pagawaan pa. So, tinatandaan ko na lang kung ano yung luma na itlog. So, yun yung una kong lulutuin. So, may natira pang 3 piraso doon sa dati. Ihaharap ko yung expiration. Yung luma, ang tatak ay nasa gilid. Ayan, yun, pag ganon. Tapos yung bago ay, ayan, nasa ibabaw yung expiration. Yung lalagyan talaga ng eggs kasi nga ang nilalaman lang nung egg namin na ito, pakita ko sa inyo. Yarn. Yung lalagyan talaga namin ng egg. Ang nilalaman lang niya ay 2, 4, 6, 8, 10. Kaya nagpa-extra ako ng isang bowl dito. Mangkok na malaki, ginawa ko na siyang lalagyan ng egg. Para may extra. Kasi nga, ayoko nang ilagay sa ref ang mga egg. Kasi nga, yung ref namin, wala namang masyadong malaking space para i-store pa ng i-store doon. Sa leftover pa lang, puno na ang aming ang aming ref. Kaya yung ibang leftover, nilalagay namin sa freezer para hindi agad masira. Tapos, yun yung uubusin muna namin. Kaso minsan, pag inaatake ako ng pagluluto, halimbawa, sinipag ako ng pagluluto, luto ako ng luto niyan. Pag tinamad naman ako, doon namin kinakain lahat yung mga sunod-sunod na leftover na makakalkal namin sa freezer. So, ayan, i-store na natin ang egg. Laban ko lang tong aming what is this? Placemat sa dining table. Ang ginagamit kong panglaba dito sa aming placemat sa dining table ay yung aming hand wash kasi mabango ito. Kapag natuyo, may amoy pa rin yung yung placemat. Mabango yan eh. Rose scent. Kusot-kusot. So, pinukusot ko lang sa kamay. Kailangan nilalaban din tong placemat. Kasi nga, di ba, araw-araw tayong kumakain sa table. Tapos, may mga tulo-tulo ng mga sauce, ng mga pagkain and everything. Yun. Kaya, mainam na. Laban natin ang ating placemat. Madali lang naman tong laban. At saka, madali lang din naman itong matuyo. Kailangan babanlawan lang maigi. Laba-laba sa kamay. Banlawan. So, ayan. Tapos na ang laban. Dito ko lang ito isasampay sa sandukan namin. Malinis naman to hanggang sa matuyo siya. Tadaan! Tapos na ang laban ng ating placemat. This time, gagawa ako ng juice. Ano to? Ano nga ba to? So, ito ay grapefruit. Yarn. Paniwain natin. Diba? Fresh pa siya. Alam nyo ba,
Ang tagal na dito sa ref. Siguro may mga ano na to, isang buwan at kalahati na sa ref. Hindi pa namin nagagamit. Hindi pa namin na kakain. So, gagamitin ko ang aming juicer. Actually, hindi to juicer. Juicer. Squeezer. Yan. Di kuryente yan. Nakatap na yan dun sa what is this? Sa kuryente. So, ipupush nyo lang siya para squeeze. O, diba? O, na-squeeze siya lahat. And done! So, ayan yung mga na-squeeze niya. Dati kasi, meron kami yung manual. Nakailang manual kami. Yung ini-squeeze talaga namin. Yung parang bowl na may squeezer sa taas. So, nahihirapan ako doon at nakailan na kami noon kasi nga kaka-squeeze ko, kaka-push ko, laging nasisira yung strainer, yung parang ganito. So, ayan lahat yung pulp, nasala din. And, eto naman yung juice na nakuha natin. Diba? Ang dami. Sali na natin sa baso. And, meron na tayong fresh juice. Yummy. So, now, magluluto ako ng, ano ba to? Nilaga? Tinola? Sinuam? Hindi ko alam. Basta yung niluto sa luya. Tapos, basta yun. Parang tinola. Ewan ko. Basta yun parang nilaga na may luya. Pero, ang gagawin ko ay puro gulay lang. So, meron ako ditong malapit ng mabulok na sayote. Akala ko, okay pa yung sayote namin. Kasi yung labas, okay pa. Pero, nung ginayat ko na siya, binalatan ko na. Ayan, may nangingitim na sa loob. Eh, sayang naman. Kasi may mga part pa naman na may mga maayos. So, nangihinayang akong itapon. Kaya, ginayat ko na rin. Kaya, huwag kayong basta-basta naniniwala sa panlabas na anyo. Katulad ng aking sayote. Okay na okay sa labas. Yung balat niya, fresh na fresh. Pero, ganito na pala ang loob. Kasi medyo matagal na din talaga yung aming sayote. Madalas kaming masiraan ng gulay kasi nga hindi na ako nakakapagluto lagi. Anyway, ilalaga ko itong mga gulay na ito. Meron din ako ditong, what is this? Cauliflower. And this one, pechay. May natira pa rin pechay. Marami na akong tinanggal sa pechay na ito. 2 tali ito eh. Ito na lang ang natira. Kasi nga yung iba, na bulok na rin. Kahit nasa ref ang mga gulay, basta matagal na, nasisira pa rin. Eh, nagayat na din ako ng, syempre, luya. Yan yung ating main na pampalasa sa nilagang gulay. And bawang at sibuyas. So, magluluto na ako kasi ito yung aking kakainin today. Pero hindi ko na kayo sasama sa kusina, sa kalanan kasi nagluto na tayo kahapon. So, luto lang ako and dyan lang muna kayo. And then, ang nilagang gulay. Nilagyan ko ng nilagang itlog. Para may protein. Protein yarn. So, ito yung aking uulamin kasi nagsasaing na rin ako. Yan. Basmati rice yan. Kakasalang ko lang kaya hindi pa kumukulo. And ito yung aking uuamin mamaya sa kayong natirang tilapia. Yummers! Hi guys! Gabi na. Sorry nakatulog ako. Si best friend wala kaya naisipan ko mag-haul na lang. Mag-haul na lang ako. Nakatulog ako. Oh my gosh! Nakatamba kasi ito sa kwarto. Para matiklop ko na rin o para malaban ko na kasi mga ano to, mga pinamili namin, mga damit. So, share ko lang sa inyo. Sa day-to-day lang ako namimili ng mga damit. Pinakita ko kasi to sa nanay ko. Kaya mga nakabaliktad. So, trinay on ko na rin. Ito, sa akin to, oh, ganda. Pangpasok-pasok. Nasa ano lang to? Tender hams, mga ganun yung price. Shein siya. Ayan. Shein. Then, another blouse. White lang. Pangpasok din.
pamasok sa work. Ang fresco lang ng ano niya, ng tela niya. And then, another one is mine also. Oh, diba? Sweet attire. Trinay-on ko to kanina. Maganda kapag nakatuck-in siya sa maong. Nice, nice. Pamasok din para sa work. And, meron pa dito. Kila Ate Shane to. Before yung kila Ate Shane, eto pa, akin to. Yung terno. Actually, may ganito na ako na isa pa. Terno na loose ang pagkayari. Ito may pagka-crop top to eh. Crop top na pa-polo type. Yan. Pag sinuot, medyo crop top siya. Tapos terno niya ito. Sinukat ko to eh. Maganda naman, oh. Ipapamasok-masok din natin. Yarn. Oh, diba? Marami na tayong pangharabas sa work. Tapos, bumili din ako ng kasi nga ako ay nagkakabilbil na. So, bumili ako ng mga ganito. Yung hanggang sa high waist na panty. Merong brown. Ay, dalawa. Bakit parehas yung kulay? Ano ba yan? Parehas yung kulay. Ganito kasi yung mga packaging ng ng mga Andy dito sa UAE. Kapag bumili ka ng isang bundle, dalawa yung magkaparehas na kulay. Tapos, isang magkaiba na kulay. Siyempre, yung pinili ko, merong color pink. Diba? May bago na tayong pang Andy. And then, ito naman kala Ate Shane to. Ito kay Ate Shane. Oo, kay Ate Shane to. Oh. Pang ano-ano lang, pang bahay-bahay. Payatot kasi yung mga anak ko. Hindi katulad ng nanay nila na malusog. Tapos, eto pa. Yan. Kay Tanya naman to. Ay, medyo malaki kay Ate Shane yata to. Apat to eh. Tagdalawa sila ni Ate Tanya. Asa kaya yung isa? Parang naalis dito sa sa bag. Sa plastic bag. Ito kay Ate Shane din to. Yan. Pag gusto nilang diba, magwo-workout yan. Payatot na nga magwo-workout pa. May complex kasi dun sa amin. O, pag gusto nilang mag-jogging doon. Yung complex na yun, merong yung pinagjajagingan. Pwede nilang isuot siya. Bala kong mag-jogging. So, sasama ko sila. Tapos susuot nila yan. Kung sintidorang ina. Tapos kay best friend, bumili din siya ng mga bra. Kasi, sabi ko, itapon niya na yung mga bra niya kasi nga, what's this? Mga luntoy-luntoy na. Ayaw niya pa nga itong bilhin kasi nga ang gusto niya ay yung what's this? Yung gusto niya, yung parang may sports bra, yung sports dito na label. Yun yung gusto niya. Sabi ko, lagi na lang ganun yung bra mo. Iba ka naman ng bra. So, ang mga bra ay nasa lang yan, 10.99 dirhams ang isa. Tapos, itong mga to, nasa 10 dirhams lang din yung mga damit. Yung mga damit na binibili ko hanggang 10 dirhams kasi kapag umabot na ng 15, eto, terno kasi to, kaya ito ay nasa 15 dirhams or 19 dirhams ang bili ko. Ano kasi yan? Terno. Yung mga ganyan, terno. Pag umabot na ng 15, 19, 20 yung presyo, namamahalan na ako. Purita kasi yung nyo, shelo nyo. Kaya kailangan, murang-mura lang yung mga binibili ko.
Ay, nag-iingay na naman yung ibon ko. Nag-haul ako. Huwag kayong maingay. Nag-haul si Mami. Shut up. Quiet. And then, bumili din ako ng aking pajama. Hindi siya pajama. Terno pantulog. Tapos parang tokong. Ayan. Hanggang tuhod yung lagpas tuhod. Yung terno niyang salawal. Salawal? O, diba nice? Wow! Bibilihan ko din sila mama ng ganito. Para pag uwi ko, magpipicture-picture kami, nakapajama kami lahat. And then, si Ate Shane, binilihan ko din ulit ng, what is this? Yung naunang mga items, yun, nung ibang araw yun. Mga naipon nga yung mga namin, mga na-shopping, tapos hindi pa nalaban, hindi pa na suot, hindi pa na itabi, ganyan, hindi pa natiklop. Nandoon lang sa may isang kama, naka-ipon lang doon. Kay Ate Shane, yan. Binili ko to kasi kapag gusto ko pagpapasok siya, pag civilian sila, syempre formal naman yung anak ko, diba? Si Ate Shane kasi ang kinukuha niyang course ay flight attendant, parang tourism. So, 4-year course yun. 4 years course. Basta 4 na taon yung course niya. Yun. Kaya, mga ganito sana yung gusto kong sinusuot niya kasi nga, flight attendant yung kinukuha niyang course. And, meron din dito, short sleeve naman, pero, yan. May pagka-crop top. Yan. Pero pag high waist naman yung susuotin niya, hindi naman na makikita yung ang kanyang tiyanene kapag ginamit niya to sa school. Nice, ya! Tapos, syempre, binilihan ko din si Ate Tanya. Di ba, ang papayat ng mga ng mga anak ko. Slim! Ano ba yun? Cute naman ito. Ganyan yung uso ngayon, di ba? Dalawa din yung kay Ate Tanya na ganyan. Asa na ba yun? Ito. Pink. Pink naman. Kasi si Ate Tanya, ang ingay talaga! Quiet! So, yan. Pink. Mga gantong kulay kasi nga si Ate Tanya ay 14 years old lang. So, pa-sweet-sweet pa yung mga kanyang mga pananamit. And then, eto. Nakabaliktad to kasi nga pinagsusukat ko na itong mga to. Yarn. Sa akin naman to. Pang bahay-bahay. Para may masuot tayo sa bahay. Pwede ko rin naman itong ipanglabas kasi mahaba naman to. Lagpas tuhod naman siya. Dalawa to. Isang dark na denim color. Tapos, yung isa ay light lang. Eto. Light denim. Yung pagkakulay niya. Yan. Diba? Naalala ko, may ganito akong pamasko dati. Nung batang-bata pa ako. Siguro nasa elementary ako noon. Terno-terno pa nga kaming magkakapatid, mga ganito. Nababalik lang yung mga usong damit dati. Nagkakaroon lang ng medyo improvement sa mga design. Tapos, syempre, si Mama, binilihan ko ng duster. Kapag ako ay pauwi, lagi yun nagre-request. Kung hindi chocolate ang request nun, yun ang request niya ay duster. Ayan, diba? Gusto niya kasi yung mga ganyan-ganyan lang na duster. Mga presko-presko lang. 3 yung binili ko sa kanya. Itong isang kulay na to. And then, pare-pareho ang yari, pero iba-iba ang design sa kakulay. Ayan naman. Para kay Aling Tere. Meron pang isa dito. Parang parehas ng isa. Ay, hindi. Ito ay parang may pagka-dark. Yung pagka-blue lang. Tapos, ito ay dark naman.
Magkaiba din naman pala yung ano, yung dahon-dahon niya. Yung print, magkaiba. So, yan. Kay Tarek yarn. And then, binilihan ko din si best friend ng pantulog. Sabi ko, dalhin niya sa Jordan. Pantulog niya. Favorite color nun kasi ay orange. So, ayan. Orange. Yung parang sa akin, pero orange. So, terno kami. Diba? Ito. Oh, diba? Press kami. Pero sa kanya orange, akin ay pink. Hay nako! Cookie and Coco. May pangalan na yung ibon ko. Cookie and Coco. And then, binilihan ko rin si best friend. Kasi nga, uuwi siya, diba? So, ayan. Sabi ko, isuot niya to pag... Sobra na! Sabi ko, isuot niya to kapag, ano na. Kasi, mag-i-Eid, diba? Mag-happy Eid. Yung end of Ramadan. So, ito yung gusto kong isuot niya. Nice naman, diba? Sinukat niya na to, nice sa kanya. And, meron akong binili para kaila Ate Tanya at saka Ate Shane. Ano to? Bag. Kasi diba pag may, sa school may mga prom night, kaya may mga ball na ina-attenan sa school. So, pag naka-gown sila, pwede nila itong gamitin. Pwedeng hawak lang, kung gusto nila, pasosyal lang sila. Pa ganyan-ganyan, o diba? Pwede nilang hawakan dito lang sa may, eto, sa ring. May ring yan. Ganyan. Pasosyal lang na ganyan. Social talaga. Pero, pwede din naman nilang lagyan ng yan. O, meron din naman yan ganyan. Pwede nilang i-bag. So, kay Ate Tanya yung silver, and then kay Ate Shane yung gold. Parehas yung design, pero magkaiba ng kulay. Silver and gold. Ganon din yung kay Ate Shane. Meron ding, what is this? Yung pabag. Ano ba tawag doon? Yung sagbitan ng bag sa loob. Yan. Diba nice? Pag nagpaano tayo, nagpa-package, ilalagay ko lahat yung mga napamili. Actually, alam nyo, kakabili ko ng mga paunti-unti. Alam nyo, naipon na yung mga damit nila Ate Shane, mga sapatos, mga ganun. Naipon na, nandoon na. Tapos, ibabox na lang namin yun. Hindi ko na malayan, kakadapunta namin kapag namimili kami. Namimili ako ng padalawa-dalawa, patatlo-tatlo para sa kanila. Ayun, naipon na naipon, nandun na. Dumami na ng dumami. Tapos, bumili din ako ng kanilang mga bag. Ito ay kay Ate Shane. Meron ako nito actually, yung pinakita ko sa inyo nung isang beses na suot ko. Diba? Ito ay kay Ate Shane. Pag mga lalabas lang sila ng, may pupuntahan saglit, pwede nilang gamitin yan. So, diba? Nice. Tapos, pinilihan ko din si Ate Tanya ng ganito. Parehas pala kami ni Ate Tanya. Yung aking ganito din eh. Pero siya, gold ang kanyang kulay. O, diba? Tapos, kay Mama. Ay, pare-pareho pala kami. Nila Mama, ni Tanya. Si best friend bumili din ng ganito, color black. O, diba? Ito kay Mama, red. O, diba? Madam Tere, pula para sa iyo. Pula para layuan ka ng mga masasamang engkanto. Yan. Kay Ate Shane lang pala yung naiba, o diba? Si best friend bumili din ito, color black. And that's it. Yun lang. Na-share ko lang sa inyo yung mga natambak naming mga na-shopping. Actually, meron pa doon. Tapos, meron pa doon sa may storage.
Mga ano yun, mga gamit naman sa bahay yung iba. Tapos, mga gamit sa kusina, mga pan-display, mga ganun. Andoon pa. Next time, i-haul ko sa inyo yun, yung mga natambak namin. So, ayun lang. Dito na natin tatapusin ng vlog kasi gabi na rin. Inaantok na rin ako. Baka pumasok na ako bukas kasi medyo okay na yung aking leeg. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood and see you on my next video. Mwah!